Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan ay ito pong video sa UNTV. Ito po yung interview about dun sa, o balita about dun sa ginawang press con ng DILG at Kapulisan at ipiniresenta rin yata si Kibulok, no? Pero hindi ko po nagustuhan yung ginawa kay Kibulok, mga kababayan. Special treatment na naman. Mugshot, kinukuhanan ng BP, naka-blurred ang mukha. Nung ipresenta sa press con, sabi nga nung isa nating viewer sa LS, nakalala moves. Balot na balot. Paano kayo nakakasigurong si Kibulok yun? Di ba? Anong itinatago niya kilala man ng mukha niya. 'Di ba? Kayo diyan, DILG, bakit naman kayo pinaboran niyan? Tuloy na pagkakamalang special treatment naman. Ayun lang po mga kababayan napansin ko. Dito po sa UNTV video, no? Salamat po ulit UNTV, no? Hindi niyo po ako kinaka-copyright, napakabait po ninyo. Isa po ako sa mga vlogger influencer na ginagawang resources ang inyong video for opinion and commentaries. Maraming salamat po and may God bless you po, no? Halos 12 minutes po ito mga kababayan. Napakaganda po yung talakayan ng host at nung kanilang reporter. At eto nga po, meron po tayong sinulat na 6 na puntos dito sa aking papel dahil pinanood ko po to. At gusto ko pong iano sa inyo na ito may 7 tayo dito, no? May 7 tayo na chachap-champin natin. Bigyan ng atin ng opinion at reaction. Okay, so bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nakakasama natin sa video premiere at sa live stream. Paalala lang and reminder, ang video premiere po natin, kung meron man po, tuwing 7 a.m. and 12 p.m. Philippine time. Natanggal yung botones. Baka makita nyo yung aking dibdib. Wag po. Bawal po yun. Maging decente po tayo. Di ba nakakaya naman? No? Baka sabihin ng babastos tayo. Mahirap na. At yung ating live stream, kung meron man po, ay between the hours of 8 or 9 p.m. Philippine time. So, paki-check nyo na lang kung naka-notify all naman siguro kayo, ma-notify kayo. At salamat naman kung dadaan po kayo sa ating video premiere at live stream kasi marami po tayong nakakasabay ng mga kapwa nating vlogger. Tulad nga po ng sinasabi ko sa inyo, kung saan po kayo kampante na sumuporta, doon po kayo, no? Salamat din sa mga anti-Marcos, sa mga kumukutya sa atin, analytics din po kayo, no? Part din po kayo ng analytics for our YouTube channel to be recommended by YouTube. Maraming salamat po at umabot na rin tayo ng more than 50,000, no? Salamat sa mga tumutulong sa atin, lalo na kay Kai at Elora na nilalako po ang ating channel at sa iba pa po, no, na nagla-like and share ng ating mga videos sa kanilang mga group, no, sa Friends for PBBM, sa RTC Natics, diyan kay Tamski Nyolo, yung grupo nila na BMB, no? Maraming salamat Tamski, no, sa mga kagrupo mo. Napaka very supportive nyo pong lahat. Okay, hindi ko na po kayo maisa-isa. Alam nyo naman, love kayo ni Talkies and may God bless us all, no? Sa men and women in uniform, saludo po sa inyo. Sa mga OFWs, kayo po ang modern hero ng ating bansa. So let's keep praying for our country and for this administration to really, kung ano man po yung goal nila, wag lang po sanang magnakaw ng labis-labis. Okay lang pong mangurap kung natutugunan nyo naman ang lahat ng pangangailangan ng taong bayan. Serbisyo muna bago kayo magnakaw. Yun po yun. Ang mga korupsyon hindi na po maaalis yan. Kahit saang bansa may korupsyon. Maski na po dito sa lugar namin may korupsyon, pero naibibigay ng higit na higit ang pangangailangan at serbisyo sa taong bayan. Yun sana. No, pero yung iba po kasi talaga sa laula, mga nagpolitika o pumasok sa politika to serve their pockets. Ganun po yun. Okay, so unahin natin ito. Ito lang isang video lang, no? Tapos meron tayong mga topic. Sulat manok po ako, sulat manok.
Daig ko pa yung doktor. Hindi ko rin mabasa sarili kong sulat eh. No? Meron akong 7 points dito base sa 12 minutes video ng UNTV. So meron dito yung number 1, yung assault, no? Fake news, paano nalaman, kwentong kutsero, promotion, pabuya, at hindi ko alam yung huling sinulat ko. Hindi ko rin maintindihan. Diba? Sabi ko sa inyo eh, may mga timestamp din ako, diba, Elora? Ganyan. Para at least maayos-ayos ang ating opinion at reaction. Okay, so go tayo ha. Ito muna po, unahin natin yung kasagutan nila General Torre, nila General Marbil, at ni DILG Abalos kung paano po talaga sumuko. Sumuko. May paliwanag sila. Bakit sinasabi nung mga kampo ni Kibuloy, yung mga si abogado niyang sinungaling? Ako, sinungaling talaga si Torion. Oo. Magdemanda ka na, Torion. Sasabihin ko talaga sa'yo, sinungaling ka. Magdemanda ka, class action suit. Marami kami nagsasabi, sinungaling ka. Ang laki ng kasinungaling ang ginawa mo sa taong bayan. Gagamitan ko na rin ng taong bayan. Even though na lawyer ka, ni Kibuloy, pero you still deceive eh. You are the great deceiver. Hayop ka. Liar ka. No? Ito po panoorin natin, no? Meron dito yung human rights, nasa loob, nasukol. Kasi sinasabi nila, wala daw eh. Mamaya may explanation dyan si DILG. Panoorin natin, ha? Okay, ito po. Magandang hapon, Leia. Nagbigay na ba ng detalyadong impormasyon ng PNP sa pagkakahuli kay Apollo Kibuloy? Magandang hapon sa iyo, John. Matapos nga, John, yung isinagawang pagdinig o hearing ng ilang senador dyan sa Davao kaugnay nga ng operasyon na isinasagawa ng mga pulis dyan sa KOJC compound patungkol naman sa paghahanap dito kay Apollo Kibuloy ay nagbigay ng 24 na oras na ultimatum ang PNP para lumutang ito si Kibuloy at kung hindi, magsasagawa sila ng final assault. Nasa kote na uli na I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man, no? Kasi yun na yun practically napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede pa sabihin mong sumuko. Pero kung nasa isang lugar ka na nakapaligiran ka na ng pulis, at doon ka rin na kuha, halos yun na yun And I explained it. Sabado pa lamang ng bandang 1:00 ng hapon ay plinano na ng Davao Police ang gagawing final assault sa pinagtataguan ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at 4 na co-accused nito. Linggo ng umaga, sinabi ni Police Regional Office 11 Director, Police Brigadier General Nicolas Torre na nag-deploy na siya ng 500 Special Action Force at 500 Special Weapons and Tactics at tauhan ng Regional Mobile Force Battalion para pasukin na ang ACQ School of Ministry na pinagtataguan ni Kibuloy. Subalit, nakatanggap sila ng surrender feeler. So, nakita nila yung build-up na yun So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers, ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na. Sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na ano man ang mangyari ay binilinan niya si General Torre na iwasang may madamay na mga bata. At tunik, ito lang to make sure kung mayroong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan Iba na istorya na to, kahit na maganda yung operations mo, pagka may namatay ng inosente, it will go the line and the guidance of our president is to make sure that we follow yung human rights. Dagdag ni General Torre, wala nang susuutan si Kibuloy kaya't napilitan na itong sumuko. So, bottom line, he has no other options but there's no other outcome but he will fall into the government hands.
Nanindigan din si DILG Secretary Benhar Abalos na nasa loob lamang ng KOJC compound si Kibuloy, taliwas sa pinalulutang na impormasyon ng ilan na nagtago ito sa labas ng compound. Kwentong kutsero yun. Alam mo kung bakit? Nasa labas ka na, di tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabing hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ka na, papasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nakahuli siya doon mismo sa loob. Sinabi ni Chief PNP na Hunyo pa lamang ay 80% na silang sigurado na nasa loob lang si Kibuloy, kaya tama lamang ang desisyon ng PNP na ituloy ang operasyon at wag lisanin ang lugar. So yan po, no, mga kababayan, maliwanag, no? Talagang sukul po siya. Talagang yung 24 hours talaga pong sigurado ang PNP na nandoon siya sa ACQ, School of Ministry. Doon siya nagtatago, no? Na wala siyang ibang recourse. Wala sigurong tunnel doon kasi pinalibutan na po eh. 'Di ba? Sabi nga 500 special forces, 500 special ammunition forces o whatever. So 1,000 'yon plus yung iba pa na pinalibutan talaga yung eskwelahan. No? So yung sinasabi nilang nanggaling sa North Cotabato, sa bundok o whatever, imposible po. Kasi ang sabi ni DILG, tama naman siya. Nasa labas ka na? Di tumakas ka na. Di ba? Bakit ka pa babalik? So what's the reason? Anong babalikan mo sa loob? Ang daming pulis, hinahanap ka. Ano ka? Psychopath? Baliw ka ba? O para ka bang si Bilasang Pusit? Tapos sabi niya, nasa labas ka na eh. Tama, ba't ka pa babalik sa loob? Di ba yung una, nasa labas ka na, tumakas ka na. Nasa labas ka na, ba't ka pa babalik? Di ba? Di ang ginagawa mo lang, sinasaktan mo lang yung sarili mo. Di tumakas ka na lang, bayaan mo silang katawa-tawa doon para ma-justify yung sinasabi ni Toryo na wala na dyan si Kibuloy, sumakay na ng minivan, Innova. Di ba? Yun na lang pagsisinungaling Yung sinabi yun ni Toryo na wala na dyan si Pastor, sumakay nga siya ng Innova. Ano tong sinasabi ni SILG, Abalos? Sabi niya, nandoon si Kibuloy. Imposible nung nasa labas siya, bakit pa siya babalik? Di sana sa pagbalik niya, nakita siya ng mga pulis. O baka naman sinasabi na, hindi, may mga kasabwat kaming pulis, may mga bayarang kami. Given. Ang tanga mo, bakit ka babalik? Di ba? Talagang nandun siya. The intelligence is so strong, nandun siya. Kaya nga sabi rin ni PNP Chief Marbil, Hunyo pa lang, alam na nila 80% nandun lang si Kibuloy. He has nowhere to run. Nowhere to hide. Kasi walang bunker doon sa ACQ niya. Di ba? Kaya, mayayari yung mamaya yung mga yan. Okay? So, kayo ba? Maniniwala kayo sa sinabi nila Toryon, ni Mark Tolentino, yung abogado ng SM na, yung mga vloggers nila? Hindi po yon, pinakakalat lang nila yon. Kasi gusto lang nilang tarantaduhin si Torre. Isa nga sa mga kondisyon ni Kibuloy, ayaw niyang makita si Torre kasi alam niya, hindi niya natibag ang isang Torre. Yun ang Torre na hindi niya kinaya. Hindi niya napindot. Doon sa kanyang vibrator, walang nakalagay na Torre. Alam niya kaya asar na asar kaya nga 'di ba sinasabing sa isap daw siya nakipag-usap. Yun ang gusto niya Ibinigay sa kanya yung kondisyon niya. Do not negotiate, no negotiation. You surrender or you die. Ganun lang 'yon. Pero mabait nga naman tayo kasi sabi pa nga ni Chief Marbil, ang payo ng Pangulo, as much possible kung magkakagaguhan man, walang mga inosenteng madadamay at protektahan ang human rights. Napakinggan nyo, di ba? Malinaw sa sinabi ni PNP Chief Marbil, ang payo ng Pangulo is as much possible to look upon their human rights. Tingnan nyo, hindi gusto ng Pangulo na i-violate ang human rights nila. Tapos sumisigaw ang COJIC na, you violated our constitutional rights, ganito, ganito. Nasaan? Di ba? Kaya nga nag-iimbestiga na ang CHR. Okay yun.
Let them do their mandate. Yan ang tinatawag niyong transparency and accountability in the spirit of democracy. Ayun yan. Oh, ang naaasar lang ako, nakita niyo yung video mga kababayan. Nakakaasar yung yung mukha ni Kibuloy. Paano mo nalamang si Kibuloy yan? 'Di ba? Oh, visit. Naasar ako. Kaka-visit. Ano? Hindi fair yan eh. Yung iba no? O now, punta naman tayo dito sa fake news, yung mga nagpakalat ng fake news. Ano po ang sabi diyan ni SILG Abalos? O tuloy natin mga kababayan, ha? Para naman sa mga nagbigay ng mga maling impormasyon kaugnay kay Kibuloy at sa mga humarang sa pagsisilbi ng warrant of arrest, sinabi ni Secretary Abalos, nakakasuhan nila ang mga ito. I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law to this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates or delays the apprehension of suspects. June, ang tanongin naman kanina si Secretary Abalos kung sino-sino itong mga kakasuhan at kung mayroong mga kilalang personalidad. Ang sagot ni Secretary Abalos, bahala na ang PNP na mag-imbestiga at magsampa ng kaso. June? So yan po, no? Wala pong tinukoy ang SILG Abalos kung sino yang mga yan. Pero alam na, ako siguro alam natin yung ilan sa kanila. No? PD number, Presidential Decree. Meaning, I believe, no? Correct me if I'm wrong. Yang PD na yan, panahon pa yan ni Apo Lakay. Si Marcos Sr., no? Si Pangulong Marcos Sr. yan. PD, ginamit niya. So, marami po yan, mga kababayan. Reviewin nyo lang lahat ng video sa mga eyewitnesses. Ang dami. Lalo na yung mga brateros. Mga burateros na yon, no? Ang yayabang, no? Lalo na yung akala mo, yung talagang nabugahan ni Ursula ng tinta. Sige, fake news pa mo. Unahin nyo na si Turon. Kitang-kita naman. Lalo, sabi ko nga sa inyo, sinungaling Nasaan yung patunay niya na sumakay ng Innova? Si Pacquiao. Bakit doon nahuli? Sa ACQ. Balikan natin, yung nauna, yung assault, Ia-assault na ng 24 hours. Sabi nga ni General Torre, they receive surrender pillar. Kumbaga may tumawag na, pwede po ba iurong nyo na muna yung assault? Kasi talagang Ia-assault na nga Nag-extend na lang si General Torre based on doon siguro kay Marbil. O sige, extend natin. Baka, alam nyo na, iniiwasan ang pagdanak ng dugo, pagkalustay ng buhay at ang human rights ng mga nandun masasalig, di ba? Sige, pagbigyan na natin para matapos lang yan, di ba? Surrender pillar. Ganito ang gusto ko, ganito gusto ko, pinagbigyan. Kung sumuko o nahuli, it doesn't matter. At saan sa nahuli? Sa loob mismo ng compound. Ngayon, yung nagsasabing epal, si SILG Abalos, yung si Topacio, ikaw ba, Topacio, meron kang first-hand knowledge? Nandun ka ba? Nakakita mo nandun ka nung during negotiation? Nandun ka nung nahuli na siya? O sumuko siya? Nandun ka ba mismo? Sige nga. Bakit hindi mo sinabi? Ako mismo nandoon. Hindi po hinulin, sumuko, epal lang yan. Dapat ganon. Ako mismo. Anong sabi ni Abalos? Sukol na siya Sukol na, ano pa gagawin mo? Pag nanlabang ka, ano mangyari sa'yo? Di ba, mga kababayan? So, ano gagawin mo? Tama naman si General Torre. Sukol na siya. He has nowhere to run. Nowhere to hide. Sukol ka na Di ba? Give up. If you don't give up, what they gonna do? They gonna drop you dead. Ganun lang yun. Dito yun, sa Amerika. Naku, paranoid po ang mga authorities dito, sabi ko sa inyo. Ako, nakita ko, actual talaga. Kinuwento ko na sa inyo. Actual. Hindi yung napapanood mo lang sa TV. How paranoid the police officers or authorities in here, mga FBI,
DEA, yung mga sheriff. Ha? Kwento ko lang ulit, pagbigyan nyo na ako. Yung ang galing kami dyan sa mall, dumaan ako dito sa isang side street. Sa park yun, yung 8th Street Park. Parke. Ha? Ngayon, tataka ako, gumaganon. Dito kasi, pag nakarinig ka niyan, kinahanap ko, nakita ko, harap likod ko, yung sa loob ng kotse, yung mga wangwang nila, mga agent, no? Police, yung sheriff namin, nandito, may NBI, may DEA. Meron dito. Dito mabi ako. Kinakailangan stand up. Nag-stand up, babaan yung mga agent. Put your hands in the air. Gumaganon talaga. Nakatutok yung baril. Naka-guns gun sila. So yun, mga kababayan, talagang guns drone sila. Talagang sumisigaw. Sabi nung anak ko, what's going on, Dad? I don't know what they're pointing at. Nakita ko. Yung parang isang homeless. Nakaupo siya dun sa damuhan. Mukhang natiktikan na may ginawa siyang masama. Tumakbo siya sa park. Umupo siya dun. Sabi nung mga agent, put your hands in the air. Ayaw. Tapos sabi, mag-lie down ka na lang. Face down. Sabi ganun sa ground. Ayaw niyang sumunod. Talagang nakaganon lahat sa kanya. Ha? Yung sabi nung anak ko, let's go, Dad. No, wait. Sabi ko, nag-uusi pa ako Nag-uusi ako hanggang sa yung lalaki, wala na, talagang sukol na siya Talagang lahat, guns drone, mga kababayan. Paranoid dito. Oo. Yung ginawa na lang nung parang homeless, kasi may backpack siya, hindi natin alam kung dealer siya o ano. Humiga na lang siya, gumanon siya. Sabi ko, let's go. Pinusasan lang siya. Hirap yun, pag nagkaputukan, takbo na. Hirap Totoo po yun ng mga paranoid ng mga pulis. Diyan na nga lang, pag na-pull over ka, ha? Lalapit yung pulis, nakaganon na yun, nakalagay na yung kamay sa side ng baril niya. Malay mo, hindi mo alam kung anong gagawin ng driver o passenger Lalo na pag may passenger, nakaganon sila Ang unang ginagawa niya, titignan kung may passenger ka, titignan muna yung movement ninyo. O pag may gumagalaw, delikado, sasabihan ka na. Kamay nyo, taas nyo. Delikado. Oo, paranoid. Oo. Dito sa ating bansa, di ba, nirirespeto ang human rights. Di ba, sabi nga ni Marbil, irespeto, sabi ng Pangulo, advice ng Pangulo, irespeto ang human rights nila. May magrereklamo? Magrereklamo ka, Toryon, at kayong mga kupal na admin ng Kojic, magsampa kayo ng kaso. Ako po, maniniwala po ako sa sinasabi ng ating administrasyon. Ganon din ang ini-echo ng Pangulo. Sukol na siya No? Nahuli. Kasi sumuko. Yung mga gunggong ng mga vlogger ng Kojic at ni Duterte, kung ano-ano pang pang-twist, kung ano-anong pang-nilinlang pang gagawin nila. Kasi gusto nyo, lalong tirahin si Torre o si Abalos. Nek-nek ninyo. Loser pa rin kayo. Losers. Ayan, ilagay nyo, scarlet letter nyo. Losers kayo dahil nahuli yung amo ninyo na rapist. Di ba? Kaya galit na galit sila. Ngit-ngit na ngit-ngit sila. Losers. Kaya kung ano-anong binabato yung pang-titwist, pang-aalipusta kay Torre, hindi na yan. General Torre, sir. Ha? Sino ba pwedeng mag-promote kay General Torre? Napaka-humble. General Torre, you deserve a 3-star. Hindi ka pwedeng mag 4-star. May pang-PMP chief yun. 3-star. Pasensya naman po dun sa malulusutan ni pero he deserves. Lagyan nyo na lang ng 1 star. He deserves. He deserves. Okay? And he deserves a much vacation. Ako agree ako dyan because the result is good. Peaceful. Walang nagputukan, walang pumutok na isang bala. Ang tanging pumutok ay ang laway ni Toryon. Okay, ano ba to? Ano ba to, Ilora? Di ko na rin mabasa. Pasensya na kayo mga kababayan Number 3 item sa sinulat ko, hindi ko rin mabasa. Paano nalaman? Ayun, kaya dyan sa thumbnail natin, yung about the tipster. Paano nalaman? Eto po. Ay nako, matutuwa kayo. Malalaman ba natin ang pangalan nila? O isang grupo? O isang tao lamang? Eto po, tuloy natin sa UNTV.
O Lea, papaano nalaman nila General Torre na nandoon sa building na ACQ School Ministry itong grupo o si Apollo Kibuloy? Jun, ang nabanggit kanina sa press conference ay mayroon silang tipster na ito ay isang babae at ito daw ay dating miyembro na disgruntled member at yun ang nagsasabi sa kanila ng kung nasaan at saan matatagpuan itong si Kibuloy. Kaya nga sinabi nila na bukod doon sa gadget o equipment na ginagamit nila ay meron silang mga impormasyon na natatanggap kaya't sigurado sila na nandoon si Kibuloy sa loob. O yan, may isang tipster, babae, disgruntled. Ibig sabihin ng disgruntled, masama ang loob sa Kojic dahil mayroon siyang bad experience. Oh. Sino yung babaeng tipster na yon? Kilala nyo kung sino? Ako, sa akin lang tong opinion ha, huwag ka po sanang magagalit. Baka naman yan si Miss Arlene Stone. Miss Arlene Stone, kung ikaw yung tipster, good job, no? At least nabigyan mo natulungan mo ang ating PMP na magkaroon na ng katahimikan diyan sa Kojic, mawala na yung mga pang-aalipusta ng mga kampo ng Kojic, no? Kung ikaw man yon, babae daw disgruntled, di ba? Di ba, Miss Arlene Stone? O kung ikaw man yon, kung hindi man ikaw yan, okay lang. No, nanonood naman ako ng videos mo. Pero pag ikaw yun, ay boy, ipag-Starbucks mo naman si Tokis, Miss Arlene Stone. Nasaan ba si Miss Arlene Stone at pupuntahan ko at ako isisingil ng kape sa kanya Joke lang po, Miss Arlene Stone. Ayun lang po yung aking ala naman akong kilala dyan si Kojic, si Miss Arlene Stone, pinanonood ko, dati siyang member ng Kojic, sabi niya, saka pinapakita niya, nandyan lang yan. Malay natin, ikaw nga yun, Miss Arlene Stone. Congratulations kung ikaw nga yan. Okay, baka sa'yo mapunta yung reward. Ayos. May pang Starbucks tayo, Miss Arlene, ha? Okay? O next, tuloy natin. Yung sabi dito, kwentong kutsero. O ano naman yung kwentong kutsero? Okay? O, tuloy natin. Lea, para patas tayo, no? Kasi sinasabi nga ni Secretary Abalos na ito'y kwentong kutsero. Pero ang sinasabi ng abogado ni Apollo Kibuloy na si Atty. Torion, na ang sabi daw ay galing daw ng bundok si Apollo Kibuloy, bumalik sa compound. Dahil daw inaalala niya yung kanyang mga miyembro, kinausap, at para wag na daw lumala yung sitwasyon. At sa narrative nga ni Atty. Torion, dinitali niya kung papaano yung pagsuko. Ang sinasabi niya, mula kay Colonel Silo, tapos kumonekta sa isang Philippine Army, tapos kumonekta sa gobernador ng Davao del Norte, hanggang sa napunta sa ISAF, hanggang sa napunta sa may mga kernel pa, at napunta doon sa General Macapas. Tama ba yun, Lea? General Macapas. Hanggang doon na nga yung negosasyon. June, ang sinasabi ng PNP at ni Secretary Abalos, malabo na ang sinasabi ng kampo ni Kibuloy na nung 8 lamang o nung linggo lamang bumalik itong si Kibuloy para nga sumuko. Dahil kung mapapansin mo, umaga pa lamang ay ang dami ng pulis at napapalibutan na nila itong lugar kung saan nga sinasabing na doon si Kibuloy. Kaya't malabo na may makapasok o makalabas doon sa building na yon o doon sa loob ng KOJC compound. Kaya't sinasabi nila, simula pa lang nandoon sa loob si Kibuloy at sinabi din kanina ni Chief PNP na noong nagkaroon ng anibersaryo itong KOJC ay pinabantayan na niya ng maayos itong buong compound para walang makatakas o walang makalabas doon sa compound. Kaya't malabo din yung sinasabi nila na doon lamang bumalik para sumuko. Ito ay nung linggo nga dahil ang dami ng bantay. Nasa 1,000 mga pulis na yun, June. Yung bang larawan na yan, Len, na nakikita natin ngayon, yun ba si General Macapas na nakipag-negotiate doon kila Atty. Torion ang, sa picture na yan, Lea?
Tama ka dyan na June, kasama din itong si General Macapas. Ito yung head o director ng intelligence group ng Philippine National Police. Pero ang nabanggit doon sa mga statement nitong si Attorney Torion na parang ang pinagkakatiwalaan nitong si Pastor Kibuloy at naging bahagi ng negosasyon ay ito ang ilang tauhan ng ISAF, ng Armed Forces of the Philippines, at itong mataas na opisyal naman ng PNP ay itong si Major General Benjamin Silo na direktor naman ng Area Police Command Eastern Mindanao, June. O, kasi sa narrative pa nga ni Atty. Torion kanina, lumalabas si Ginoong Kibuloy pa daw ang namili kung saan siya pupuntahan ng building na yun, Lea. Ang sinasabi kanina ng PNP at nito si Secretary Abalos ay doon mismo nila nakuha sa loob, pero kung doon sa eksaktong building ay wala naman silang binabanggitan, at ang sinasabi nila para nga maiwasan na yung madugo dahil magsasagawa sila ng final assault ay pinagbigyan nila itong mga hiling nitong si Apollo Kibuloy, June. So yan po, no? Medyo mahaba-haba yun, no? Ika nga, kwentong kutsero. Kung ano man po yung pinapalabas ng attorney nila na si Torion, kwentong kutsero yun. Isipin nyo, tama naman si SILG Abalos. Nasa labas ka na Bakit ka pa babalik doon? Para magpatihuli, para i-justify mo lalo na tama ang pulis? Di ba nga ang goal mo is para masira yung kredibilidad ng pulis na wala ka na doon? Ba't hindi ka sumuko doon kung nasaan ka man, kung nasa labas ka na ng Kojic compound para lalong masira si Torion? Ganun-ganunin mo. Wala kang silbi, Torion, mahina intelligence mo, wala na ako diyan. Dito ako susuko. Di ba? Tanga lang. Aside sa sinungaling, tanga at mapaglinlang itong abogado ni Kibuloy. Di ba? It doesn't make sense. You are already on the outside. Why do you have to go back? It means that dun sa loob, maraming bantay, hinahanap ka nga At saka bakit mo bibigyan ng justification yung ginagawa nila? Para lalo silang masira at maging magmukha silang tanga para naman pagkatuwaan sila ng mga vlogger, influencer ninyo. Sabi dapat, nandito ako sa North Cotabato, sa Glory Mountain ko, dito nyo ako puntahan, nandito ako, wala ako dyan. At the same time, sana sinave mo na ang panggugulo, pangbubutas o paninira dun sa compound mo kung meron man, di ba? Bubo, tanga-tanga, sinong lilinlangin mo, Torion? Walang ganon. At maagap din si General Torre, lalong-lalo daw nung nag-anibersaryo sila, mala nyo nga naman, makatakas. Talagang, yung utak ni General Torre, basang-basa sila, basang-basa ang galawan nila. Di ba? Kasi nga may tipster at least nakakatulong yung mga tipster. Lalo-lalo na yung babae daw. Kaya nga ang downfall, alam nyo ang downfall ni Kibuloy? Babae. Dapat ang itinalaga mo dyan, babae, Marvel para lalong magngit-ngit si Kibuloy, Di ba? Kwentong kutsero, pero yung mga nagkwento nung ganyan, kakasuhan. Kaya unahin nyo si Torion, ipadisbar ninyo para naman, paano na yung 4 na panganay? Punta naman tayo dito sa promotion. Yung ika-5 natin na item. Promotion, pasok! Meron bang nakaambang promotion doon sa mga tauhan ng PNP na nagsagawa ng operasyon, Lea? Wala pa silang nabanggit tungkol dyan, June, pero dati ay lumutang yan na kung sino ang makakahuli dito nga kay Pastor Kibuloy ay may magandang pwestong ibibigay ang PNP, pero kanina ay hindi yan napag-usapan. So mag-abang tayo sa mga susunod na araw kung ito bang si General Torre ay mapupromote. Ayan, wala pa daw. Pero in the works, ika nga. Tama, mali. In the works, sayang naman ng effort niya, Saka yung mga nandyan, lahat po nung participant, kung ako sa inyo, yung 2,000 na nag-participate, promote them. 1 rank higher. Yung mga, kunwari, Police PCPC, PO1, gawin nyo na, PO2. Ganon, Marbil.
Pangulong Marcos, recognize their effort. Para naman matuwa sila. 'Di ba? O yung mga SPO1 gawing SPO2. Oh. Si General Marbil, 2-star. Oh, 'di ba? Major General na, hindi lang Brigadier General. Oh, 'di ba? That's a successful one. Oh. Ako na, isa na ako sa taong bayan. I-promote nyo po lahat sila. Lahat dyan na nag-participate na police. Kung may sundalo, ay abay, AFP Chief Browner. Kung may sundalo, sige. Punta tayo sa ikan-anim. Pabuya. Pabuya naman. Okay? Yung itatanong mo sana kanina, yung pabuya. Hindi mo may iwasan na itanong yun. Tama ba, Leia? Kasi kasama naman talaga yan doon, di ba? Tama yan, Jun, no? Although hindi nila sinabi doon sa press conference at wala na rin tayong pagkakataon na maitanong yan at nagmamadali sila sa kanilang mga oras, ay doon sa unang bahagi ng press con sa may bandang unahan ay sinabi nila na meron silang tipster na babae. Yun na. Hindi pa daw alam, pero sabi may tipster malamang pupunta doon sa tipster. Sino man yung tipster, ayos na. Yung huling-huli, yung next move, ano ang gagawin? Ito, kinekwento po nung reporter, si Miss Leia Ilagan. Okay? Tayo? Mahaba-haba na to. Okay? Lasa lang, Leia. Ano ang susunod na kabanata? Sa ngayon, no, ang hinihintay na lang ay yung commitment order nitong sina Pastor Apollo Kibuloy at yung 4 pang co-accused nito. Dahil kanina ay nung nag-return ng warrant ay papel lang o yung warrant lang mismo at hindi kasama itong mga akusado dahil nga nagsasagawa ng press conference at dahil na rin daw sa usaping pansiguridad kaya't hindi dinala ang mga ito sa korte at hindi rin nagbigay ang korte ng commitment order. At ibig sabihin nun, mananatili sila dito sa kulungan o dito sa PNP Custodial Center sa loob ng Campo Crame. Last na lang talaga, Leia, kasi nakita ko yung video na yan, merong dumaan sa medical procedure, dumaan sa proseso, tama ba, nag-mugshot. Ito ba bago sila iharap sa media? Kanina lang ba yun o kagabi pa yan? Pagdating nila June ay sila ay sinalang sa booking procedure, kinuha din ang kanilang medical at physical examination at maging kanina bago sila lumabas doon sa PNP Custodial Center ay sumailalim din sila sa medical at physical examination at pagdating nga nila June kahapon ay o kagabi o kanina madaling araw ay sinabi na medyo mataas ang BP nitong ilan sa mga ito pero hindi na binanggit kung sino-sino itong mga ito pero bukod doon sa tumaas ng kanilang BP ay maayos naman daw ang ibang kondisyon nitong 5 akusado, June. So yan po mga kababayan, pasensya na, medyo mahaba-haba yun, So i-recap lang natin, na talagang pinapatotohanan lang po ni SILG Abalos na doon sa loob ng Cojic compound sumuko. Nung sumuko, hinuli. Yun na yun. Iduktong nyo yung nahuli. Hindi pwedeng tanggalin yun. Sumuko kasi wala na siyang tatakbuhan. Para po siyang daga na nagtatry pang magbutas ng lungga, sobrang pagod na siya. So give up na ako. Na-realize niya, wala, kahit na anong gawin, ang galing ni Torre. Hindi ko kinaya yung Torre. Bakit hindi niya kinaya? Kasi pawn lang siya. Wala pong power si Kibuloy. Hoy, mga Cojic member. Give him up. Give up na kayo. Wala na. Tibagin nyo na yung kulto nyo. Ginamit lang kayo ni Kibuloy. O tingnan nyo ano nangyari. Siya ba is appointed son of God? Nasaan yung power niya? Ako na may-ari ng mundo. Hindi kayo makapunta sa langit kung hindi kayo daraan sa akin. Nasaan ang gago ng pinagsasabi niya? Sige nga, mag-speaking of tangka, Kibuloy. Ako'y tarantado. Ako'y rapist. Ganon, yung sinasabi niya noon. Diba? Kaya kayong mga vlogger influencer, mga follower ni Kilbol, mga defenders niya, mga sinungaling kayo. Gawa-gawa kay kwento, nagawa-gawa ni Torrio na sinungaling. Ako maniwala ako kay Abalo. Sukol ka na Ngayon kung nasa labas ka, bakit ka pa babalik? O di ba katangahan lang yun? Yung mga pugante nga talagang tumatakas bakit ka babalik doon? Sige nga, paliwanag mo nga Torrio, ano ang logic? Kung gusto nyong ipahiya talaga si Tori, di ba pinalalayas nyo nga siya?
O, sinabi mo, sumakay ng Innova, wala na dito. Tapos pagdating-dating, nandun pala siya. Bakit pa babalik galing North Cotabato? Di ba kagaguhan? Yung naratiba ni Torion, wala. Kwentong ano ka lang kasi ayaw niyong mapahiya at ma-justify yung ginawa nila Tore. Tore is commendable. Ha? Talagang nanindigan. Hindi siya nagpatinag sa mga banta sa kanya. Ginamit pa ang pamilya niya. O, mahiya naman kayo, Torion. Di ba? Di ka na nahiya? Kayo dyan mga taga-Kojik, naturingan kayong Kristiyano, wala kayong mga hiya. At tandaan ninyo, ang advice ng Pangulo kay Marbil, respect and protect their human rights. Maliwanag yun sa video. Di ba? Pinakita natin sa inyo. Tapos yung fake news nga po yan, yung sinasabi nilang mga ano nila na hindi daw sa Kojik na huli, ganito, lumaya, so whatever. Maniniwala pa ba kayo sa mga sinungaling ng mga vloggers, influencers nila? O, paano nalaman? Sa tipster, babae daw po. O, kwentong kutsero lang, sabi ni Abalos. O, yung promotion, wala pang sinasabi. Pabuya, wala pa din, pero may tipster. So, yun lang po. Kayo, sinong paniniwalaan nyo? Si SILG? Si Marbil? Si Tore? O si Torion? At yung mga vloggers, influencer nila na na-butt-hurt talaga. Uulitin ko, na-butt-hurt. Diba sabi nga ni Kibuloy, doon sa negotiation, ayaw niyang makita si Tore kasi talagang galit na galit siya kay Tore kasi hindi po nabigyan, no? Hindi na pagbigyan ang gusto niya. Hindi nila nabili ang prinsipyo ni Tore. Ganun siya, kaya galit siya, ayaw niyang makita si Tore dahil, alam mo na, vindictive eh. Ayaw niyang makita yung taong nagpabagsak sa kanya, isang Tore. Hindi ka pala, Diyos, wala kang kapangyarihan pala, animal ka, kaya kayo mga miyembro niyan, tumiwalag na kayo, humanap kayo ng totoong simbahan, yung hindi kayo lolokohin, hindi kayo gagamitin for their own selfish interest, yung uutusan kayo magtinda ng ganito, paparusahan kayo, pag maganda ang anak ninyong babae, kukunin niya, ialay nyo sa inyong puon, ialay nyo sa Panginoong Diyos, hindi naman kailangan ng Panginoong Diyos ang babae, di ba? Pinamimigay niya nga ang babae para mag-multiply. Tapos si Kibuloy, inaangkin niya lahat ng babaeng magaganda. Yung mga pangit, yun ang mga server niya. Di ba, mga kababayan, mga animal? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.